Rumaragas ang pagpapala pa sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw na talata. Tayo ngayon nasa Exodus Kapitulo 25 sa versikulo 23 hanggang versikulo 30. Gagawa ka ng isang mesang akasya na 36 na pulgada ang haba, 18 ang luwang at 27 ang taas. Takpan mo ng ginto ang ibabaw nito at palagiran mo ng moldurang ginto. Lagyan mo ang paligid nito ng sinipang 4 na pulgada ang lapad at paligiran mo ng moldurang ginto. Gumawa ka ng 4 na argolyang ginto at ikabit mo sa 4 na sulok sa tapat na ang paa nito sa malapit sa sinipa. Sa mga argolyang ito, isusuot ang mga pasanan. Akasya ang gagawin ninyong pasanan at babalutin din ng ginto. Gumawa rin kayo ng kagamitang ginto, plato, kupa, banga at bangko para sa mga handog na inumin. Ang mga tinapay na handog ninyo sa akin ay ilalagay ninyo sa mesa sa harapan ko. So, ang passage nito ay tungkol doon sa mga tools and utensils na gagamitin doon sa Tent of the Tabernacle. Kasi nga, ano siya, yung place of offering or place of sacrificial offering. So, doon nila ginagawa yung mga offering nila at sacrificial offering nila during their time. So gagamitin yun para i-prepare yung mga ibo-burnt offering and sacrificial offering. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na yun applicable sa atin kasi nga nasa modern world na tayo. So, ano ibig sabihin to? Si Lord kasi ay nag-set ng standard sa ating offering. Kasi si Lord, hindi niya tinitingnan kung ilan ang halaga ng offering mo. Ang tinitingnan niya ay yung condition ng puso mo nung nagbibigay ka ng offering. So, dapat pure as gold. Kasi ang iba, ang akala sa Diyos ay genie, na pag nagbigay sila, ay bibigyan din sila kaagad. So, mali pong perspective yun. Our God is not a genie. So, dapat, pag ikaw ay nagbibigay ng offering, ang heart natin is pure as gold. Kasi harapin natin katotohanan, yung mga offering natin yan, wala naman yan silbi sa harapan ng Diyos. Ang tinitingnan niya lang ay yung obedience ng puso mo sa pagbibigay. Di ba? At kung talagang willing kang sumunod sa Kanya, kaya meron tayong tithes and offering. Kasi pasasalamat natin yan sa Diyos. Kasi siya ang source. Okay? Caretaker lang tayo. So, yung lakas mo, yung hininga mo, galing yan mismo sa Diyos. So, ang tinitingnan ng Diyos kapag ng time ng offering ay yung puso mo. Kasi dapat kahit sa pag-offering ay napaparangalan pa rin natin siya.